Alright, good morning. Pilosopong Mamay, aka Sagitneto. Alright, okay, anyway, bago tayo pumunta sa ating hot subject about Isko Moreno, ay baka pwedeng ibigay muna natin ang hilig ng ating mga kababayan. Kasi very hot ang issue ng pag-aaway ng Marcos versus Duterte. Nagbabatuhan sila ng putik Madali lang to. Okay? So, ang ng mga tao, ang gusto nila ay less evil daw. Okay? Kaya lang ay, so, wala tayong gagawin kundi ikumpara muna natin. Mabilis lang to. Okay? So, marami daw ang namatay dito sa war on drugs versus Marcelo. Mas malaki daw ang utang na iniwan ng Duterte versus Marcos. Okay? At mas decent daw ng mga tao itong mga Marcoses versus Duterte. Obvious naman. Okay? So, parang parang lamang na lamang ang mga Duterte sa mga pagiging walang ya, pang-api. Saka daw Marcos, okay, hindi ako bias sa ito based on nagbabasa naman tayo ng mga feedback ng mga pero lamang pala ang mga Duterte. Sa survey, mas maraming mga ulaga ng mga Pilipino. Yung mga illiterate. Ang daming mga ignorant na mga tao. Okay? Dito sa Quadcom, ay lahat ng inilalagay mo yung nagpapa-hospital. Okay? At di ba nagtatago? So, yun ay mga related sa mga Duterte. So, mas marami talaga ang mga bandidong nakasama sa grupo ng mga Duterte. Dahil pagka ganun talaga yung mga asal, parang oportunidad yun kung ikaw ay actually, pagka ikaw walang iya, ay talagang nire-recruit ka ni Duterte. Nagsabog yan ng Granada. Gusto ko yan. General Bantag yun. So, align sa kanya yun. So anyway, at ganoon din to sa mga vlogger na na kaya katulong sila sa pagtatago ng mga kriminal, pine-praise nila yung mga outlaw kung napapansin niyo. Anyway, so yun lang. Oops, teka, sige nga pala to. Panalo pala si Sara sa TikTok. Versus Marcos sa social media, panalo si Sara. Ang daming mga series yung mga kawalang yan ni Sara, di ba? Official ka ng gobyerno pero kinakalaban mo ang gobyerno, hindi ka na-attend sa kongreso, binabastos mo sila, di ba? At may mga threat pa, yung mga buhay ng tao, pinapakita niya na pwede siya maging kriminal pero mas marami sa TikTok ang may mga clips si Sara na yung mga gandang mga kanta na ang narrative beauty si Sara, ganyan, at down to earth. Ganun nilang garap niluloko ang mga Pilipino. Kasi nga sa survey nga ay talaga nga maraming mga ulaga. Ay kaya delikado din Napakaraming mga ulagang Pilipino. So kaya inilalabas niya doon, nababago ang narrative. Pagka yun ang napanood ng mga tao na minsan lang sumilip sa mga sa social media, ayun na. At hindi nakapag-aral, which is napakadami noon. Okay? So, anyway, panalo si Sara pagdating sa TikTok. Okay? Okay, dito na tayo kay future Mayor Isko Moreno. Okay? By the way,
si Pilosopong Mamay ay very independent mind. Hindi ho tayo jukebox. Kaya iba ho ang style ni Pilosopong Mamay. Talagang outspoken siya. Sasabihin niya kung ano nasa isip niya, kung ano ang kanyang insight. Okay? So, lately napapag-usapan natin itong mga tungkol dito sa hakutan, mga bayaran. Okay? Now, para mabuksan ang isipan ninyo, ay, at na-justify naman natin yun di ba? Ay, meron tayo ngayong exercise natin to. Hahanapin natin ngayon kung sino yung mga taong yun na nag-backstabber kay Isko Moreno. Yung mga tao sa Manila, saan lugar yun, ganun. Okay? So, hanapin natin yan. Okay? So, ito meron akong formula para makakolekta ako ng data bago tayo magbigay ng conclusion kung sino-sino yung mga taong yun. Okay? So, ito, may route si Pilosopong Mamay. Okay. Kuha tayo ng vlogger na supporter ni Isko. Okay? Maliban sa kay Pilosopong Mamay na small time ang number, meron mga malalaking vlogger na katulad ni Mark Gamboa at saka si Banat Bay. Okay? So, ikukumpara natin yan. Ito si Mark Gamboa at saka si Banat Bay. Kasi merong issue na kailangan liwanagin natin na may mga nagbenta ng boto nila. Okay? Ngayon, tatanungin ko kayo between Mark Gamboa at saka itong si Banat Bay na supporter ni Isko Moreno. Okay? Yung ba mga nanonood kay Mark Gamboa ay ang mga tipong tao na magbebenta ng boto? Diba? Babaligtad ba sila kay Isko Moreno? Okay. Tanungin ko rin kayo, yung ba mga supporter ni Banat Bay, yung ba ang mga tipong tao na magbebenta ng kanilang boto? Yun. Kasi maraming mga nagsasabi na itong si Banat Bay ay bawas boto kay Isko Moreno. At nung nakarang eleksyon ay proven naman na wala namang napakinabang sa kanya. Okay? Ayun, nagrekomenda ng Mocha Girls nagsayaw sa entablado. Yung God first na agenda ay nawala. Yung mga taong reliyoso nag-alisan, nabuwasan. So, anyway, so once again, tanungin ko kayo. Okay, ulitin natin ha. Buksan ninyong isipan ninyo yung mga maka-Isko na nanonood na gusto si Mark Gamboa na sumusuporta kay Isko Moreno, sa tingin nyo ba ay ibebenta nila ang boto nila? Okay. Versus yung mga tao na mga buntangerong, yung mga gusto yung mga buntangerong, mga ganyan, na yung mga crowd ni Banat Bay, yung ba mga supporter niya, ayun pa ang mga tipo na mga magbebenta ng boto. So, yun lang ang tanong ko sa inyo. So, kumukolekta ako ng data. So, kayo na ang pakabigaylaan ng comment. Okay? Kasi ako'y naniniwala na itong si Banat Bay ay bawas boto ito kay Isko Moreno. Ay kaya lamang, sa katulad ni Isko Moreno, matatay sa alangan dahil hindi mo, pag may sumasama sa iyo, ay hindi mo, mas maganda yung pagbigyan mo lahat. Pero may mga bawas boto din na sasabi ko. Okay, yun po yun ang ko. I feel that way. Yun ang aking insight. Kaya importante talaga na may exercise ang mga bawat opinion. Okay? So ako, binabalyo ko yung mga input ng mga tao, mga comment. I know there's a reason behind. At pag may nag-ano sa akin, may nag-comment, ay ako nagre-response. Inaano ko. Kasi importante, doon ako nakakakuha ng data sa kanila. So, yun. So, anyway, write down your comment kung kayo ay agree sa akin or disagree. Okay? Na itong si Banat Bay ay wala tong pakinabang dito. Ito ibawas boto kay Isko Moreno. Okay? So, yung mga tipo yung mga nanonood kay Mark Gamboa at saka kay Dodoy Te, I like Dodoy Te, sa mga kakabisaya na yun, ay malakas yun, ay yun pa ay makakatulong kay Isko Moreno. So, yeah, like what I said, Pilosopong Mamay ay meron pagka IBA. Okay? Ang aking mga vlog ay very unpredictable. Okay? Kumbaga pag nanonood kayo ng movie,
ayaw nyo naman yung, alam nyo na yung, yung ending, napakadal naman doon, no? Mas maganda yung merong twist, di ba? Para mabuksan ang isipan ninyo. Yun. So, the vision na, na buksan ang isipan ng mga tao. Kaya, ganito ako mag-vlog. Medyo nakakagalit, yun. Meron mga may mga ibang mga vlogger na nag-ano sa akin eh. At gusto nilang idikta kung anong gusto ko daw i-vlog, kung anong nasa isip nila. Ay, like, hindi naman tayo joke box eh. Na at saka tayo naman part-time vlogger lang. Hindi naman tayo, hindi naman ako talaga yung vlogger na ginagawang hanap buhay ito. Okay? Tayo ay pure Isko supporter. At kung anong totoo lang, kung anong ang agenda natin ay kung paano matulungan si Isko Moreno. Ito awareness lang ito eh. Nakakatulong ito, itong mga gatong vlog sa mga tao na yung hindi sila magbenta ng kanilang boto. Yon ang message ng mga ginagawa kong vlog lately. Okay? Para mapag-usapan na hindi dapat magbenta, para doon pumunta sa narrative na yon, na hindi magbebenta ang mga supporter ni Isko Moreno. So, yun lang po. Okay, I'll see you with my next vlog. Okay? Again, God first. Peace out. Yun. Okay.